Good morning guys, time check muna tayo. 11:20 na ng tanghali. So ayun, kakagising ko lang. Ngayon nga pala tayo magde-day off guys dahil linggo po ngayon at kahapon nga ay may pasok kami kahit na Sabado. So sa ngayon kakain na ako ng tanghalian ko or brunch kasi nga hindi na ako nakakain ng almusal. Tinulog ko na lang kanina dahil sa sa sobrang antok na rin. Good morning neighbors! Ayan, maaraw naman po sa ngayon. Good weather ulit tayo ngayon guys. At kakain na po tayo. Bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Time check muna tayo. 3:30 na ng hapon. So, ayun, magsisimba lang muna tayo ngayon. Napapansin nyo nga pala na hindi 2 PM yung English Mass ngayon. Dahil nga medyo late yung English Mass ngayon. Na nasa 5 PM na po yung misa. Ngayong Sunday lang po. Ang reason po nito dahil meron po silang joint festival na nagaganap ngayon. Kaya meron po silang international mass ng 11 ng umaga. So hindi ako naka-attend nun. Kaya ngayong 5 PM po ako mag-a-attend. Tapos from 12 PM hanggang 4 ng hapon, yun po yung joint festival na nagaganap. Kaya po sa ngayon, pupunta na tayo ng simbahan kahit late na po. At may isang oras mahigit pa naman tayo. Nandito na pala ako sa Eki ngayon or train station. Para makasakay tayo ng train papunta ng simbahan. So bago tayo sumakay, bibili muna ako ng ticket or magti-charge muna ako ng Incoca para meron tayong gagamiting pamasahe na papunta at saka pauwi ng bahay. Mas okay na rin po na meron kayong Incoca na card na ginagamit or meron din naman sa phone nyo yan. At anytime pwede kayong mag-tap kung gusto nyo sumakay ng train. At hindi lang po train ang pwede nyo paggamitan ng Incoca. Pwede rin ito sa bus, sa convenience store at sa iba pa. Dito nga sa amin, ang card na ginagamit namin dito ay yung Incoca. Pero sa ibang prefecture naman, gumagamit sila ng Manaka. Manaka, Pitapa, Suica at iba pang mga card na meron. Pero since taga Osaka naman po ko, yung ginagamit ko pong card ay yung Incoca. Dahil pag naubos na yung balance ng naman ng Incoca nyo, pwede nyo po yan i-charge at pakargaan kung magkano yung gusto nyo. Pero may limit lang po ito sa akin eh. Hanggang 2 lapad po yung kaya nito. Hindi po pwedeng sumobra doon. Kailangan ma-charge nyo siya ng hanggang 2 lapad kung gusto nyo. Pero kasi sa akin, ang siya-charge ko dito pag gumagamit ako ng pamasahe, pasakay ng train, nasa 1,000 yen po. Minsan nga 2,000 yen. Ang maximum na po kasi yung 2 lapad. Kaya mas okay po yun dahil mas convenient na po siyang gamitin. Kung gusto nyo makatipid pa, syempre, kailangan nyo ng 1-month pass, 3-month pass. At mas makakabili kayo nun ng medyo murang halaga. Merong konting discount kasi yun eh. Sa mga lang yun, kung gusto nyo gumamit, mas okay po yun. Time check muna tayo, 4:25 na po ng hapon. Bali meron pa tayong 35 minutes bago mag-start yung English Mass. Ngayong Sunday lang po itong 5 PM na English Mass, pero pagdating next week Sunday, ibabalik na po ulit nila ng 2 PM English Mass. Medyo late na rin po kasi ngayon guys, pero okay lang at ang importante naman ay makapagsimba tayo. Weather check muna tayo, 16 degrees Celsius na po dito ngayon. At katamtaman lang po yung panahon dito na hindi naman po sobrang lamig at hindi naman sobrang init. Bale, 2 araw nga pala yung day off ko, Sunday tsaka Monday. Kahapon po ay pumasok ako ng trabaho kahit Sabado. Pero bukas, day off ko rin ulit dahil nga po red calendar dito sa Japan. Actually, ito po yung pangalawang red calendar nila dito ngayong November. Kaya okay na po yun. At least makapagpahinga tayo ng 2 araw ulit. Pero okay na po yun guys. At malapit na rin po kasing magpasko. At magtatapos na po itong taon na to by next month. Malapit-lapit na. Kaya talaga thankful ako kasi nga medyo dumadami yung overtime natin ngayon.
At para may ano tayo, may maigamit tayo by next month bago matapos yung taon. Bali, maglalakad lang ako konti guys. 10 minutes lang naman yung walking distance mula sa Eki or yung train station papunta ng simbahan. At isang buwan na lang po ay magpapasko na. Pero dito po sa Japan, hindi po uso yung Christmas dito, which is nakakalungkot naman po talaga. Tapos yung date pa ng Christmas, weekdays pa, so meron kaming pasok nun. Okay po, time check muna tayo. 6:20 na ng gabi. Bale, kakatapos lang ng misa ngayon. Papunta na rin ako ng Eki or sa train station para makauwi na tayo ng bahay. Dahil nga nagugutom na rin ako. At siyempre, gabi na din. Ito nga pala sa dinadaanan ko, buhay na buhay pa rin itong lugar na to guys. Dahil marami pa rin yung mga tao na namamasyal dito. Bago nga pala ako umuwi ng bahay, dadaan muna ako ng supermarket. Kasi meron na akong bibiling guys. Na wala sa bahay ngayon para may makakain tayo pag uwi natin. Ito na yung train station guys, kung saan tayo sasakay pa uwi. Morinomiya station tayo. Medyo hindi lang po kita. Ayan. At buhay na buhay po talaga dito ngayon. Time check muna tayo, 7:30 na ng gabi, bali kakauwi ko lang ng bahay. At bago nga pala ako umuwi, dumaan muna ako sa Gyomo Supermarket at ito nga yung mga pinabili ko kanina. Unang-una, ito nga pala yung pinabili ko. Bumili ako ng siomai, pandagdag sa ulam natin. Tapos, giniling na baboy, ayan. Paggagamitan natin ito sa susunod na araw. And then, bumili rin ako ng sausawan na sweet and spicy na sausawan. Ayan po. Tamang-tama, nakabili ako ng sauce na to dahil nga maliban sa siomai na uulamin natin ngayon, meron din tayong lumpiang Shanghai na na uulamin ngayon. At perfect ito sa sausawan natin dito. Okay po, may magpapa-shoutout nga pala ngayon. So, shoutout nga pala mula kay Ma'am Glenda.Charlotte. Hello po sa inyo from UAE. Thank you po sa panonood ng aking vlogs. At ingat din po kayo. God bless you. At magsasagot lang po tayo ng katanungan dito mula po kay Sir Rans.Portillo. Ang sabi niya, mas maganda ba na ayusin ko muna permanent ko sa Japan or hayaan ko na lang? So, ang masasagot ko po dyan, sir, dapat po asikasuhin nyo na habang maaga pa. Dahil tulad po sa sinabi ko sa last na vlog ko, na binabalak ulit ng Japan government na taasan yung presyo ng pagre-renew ng visa. Pero hindi pa naman po final decision yun at yun pa naman yung proposal na sinasuggest nila. At uulitin ko po na yung pinapropose nilang pagtaas ng pag-renew ng visa na mula 6,000 yen ngayong taon ay gagawin nilang 3 lapad hanggang 4 na lapad. Pero sa pag-apply ng permanent visa na ngayon na nasa 1 lapad, ang gagawin nila ay gagawin nila itong 10 lapad.
And again, hindi pa naman ito yung final decision na mula sa Japan government at ito po ay isang proposal. So, ang may suggest ko sa inyo, sir, dapat asikasuhin nyo na abang maaga pa. Dahil ang pag-renew ng permanent visa ay nasa isang lapad na ngayong taon. Tsaka try nyo na rin mag-apply kung gusto nyo namang magtagal or tumira dito sa Japan habang maaga pa. Kasi ang waiting time naman ng pagre-renew ng permanent visa ay mahigit 4 months yan, 4 months or more. So, ayun lang naman yung maipapayo ko sa inyo, sir. Update naman po tayo sa palitan ng yen to peso as of November 23, 2025. Nasa 0.3750 po ang palitan. At kung kailan papalapit po ang ang Pasko, medyo bumababa yung palitan ngayon. Pero mas maganda rin na maghintay-hintay tayo ng mataas na palitan bago tayo magpadala sa Pilipinas para naman hindi masayang kada sentimo. Ngayon nga pala ay November 23, so makikita nyo dito sa calendar na to na na holiday. Kaya bukas holiday din siya. Meron silang Labor Thanksgiving Day dito sa Japan. Though 2 days naman po itong ganap na to, yung Labor Thanksgiving Day. Meron ngayong Sunday at bukas na Monday, so wala rin kaming pasok nun bukas. Or tinatawag itong Kinro Kansha no Hi sa Nihongo. Kapareho nga pala ito sa American na meron din silang Thanksgiving Day. Pero instead na meron silang dinner like chicken or ano pa bang handa. Ito kasi yung araw para sa atin to express gratitude sa isa't isa. Dahil din sa pagiging hardworking natin, kaya ayun, nag-celebrate sila ng Thanksgiving Day dito sa Japan. Ngayon, tsaka bukas. So, hanggang dito na lang muna tayo. Bago ako magtapos, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang muna tayo.